Magandang araw! Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasani puwersa ang FLN TV Network at Mindanao Daily News Network yung maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at sa buong mundo. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Sa unang balita, bagyong Pungwong tumama sa Pilipinas. Libo-libo ang lumikas, matinding pinsala ang iniwan sa Luzon. Super bagyong Pungwong ay dumaan sa Hilagang Luzon nitong November 10, 2025. Nagdulot ng malawakang pagbaha, landslide at malakas na hangin at storm surge. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at iba pang ahensya, mahigit 1.4 milyon ang lumikas habang hindi bababa sa 8 tao ang namatay habang patuloy na tinataya ang bilang ng mga nawawala. Sa mga pinakasapit bahay ay ang mga lalawigan ng Aurora, Catanduanes at Nueva Vizcaya kung saan naharap ang matinding alon, baha at pagbagsak ng lupa. Halimbawa sa Catanduanes, iniulat na tumaas ang baha hanggang sa bubong ng mga bahay at may isang pamilyang natipon sa bubong habang binabantayan ng rescue team ang panganib sa pagbagsak ng bubong. Ipinahayag na rin ang pagpapalawig ng State of National Calamity upang higit na mapabilis ang tugon sa paghahanda para sa mga susunod pang bagyo at epekto ng pagbabago ng klima. Ang gobyerno ay nagpapatupad ng forced evacuation sa mga barangay na may mataas na panganib at tinatawag ang mga pamilya na maghanda ng relief kit at i-preposition ang mga supply sa evacuation center. Kasabay nito, tinutukan ang agrikultura at infrastruktura. Maraming taniman at kalsada ang nasalanta, kaya inaasahan na ang epekto nito ay may pangmatagalang recovery. Para sa ugnayan sa ibang bagyo, ang Pungwong ay dumating ilang araw lamang matapos ang malubhang pag-araro ni Typhoon Kalmiagi sa Visayas na nagdulot ng higit sa 100 ang namatay at libu-libong evacuees. Kaya doble ang hamon para sa Pilipinas. Mahina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa third quarter ng 2025. Wake-up call para sa reforma. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA at sinundang pagsusuri ng industriya na ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ay lumago lamang ng 4.0% noong third quarter ng 2025. Ang pinakamahinang paglugo mula noong panahon ng pandemya. Batay pa rito, ang banking system ay bumaba ang forecast ng buong taon para sa 2025 sa 4.7% mula sa dating 5.2%. Ang mga pangunahing dahilan ayon sa mga ekonomista ay serye ng kalamidad. Ang bagyo at pagbaha ay nakaapekto sa produksyon at konsumo. Bumabang kumpiyansa ng mamimili at negosyante dahil sa isyong katiwalian at proyektong natenga at pagbagal ng paggastos ng publiko at sektor ng infrastruktura. Sa kabila nito, nagpahayag ang Malacanang na may pag-asa pa para sa ika-4 na quarter ng taon at nilinaw na patuloy na itinutulak ang mga reforma sa proyektong pangkabuhayan upang pataasin ang paggising ng ekonomiya. Pagtaas ng singil sa kuryente, Meralco nag-anunsyo ng dagdag na 15 centavos per kilowatt hour ngayong November. Sa isang press release noong November 10, 2025, inihayag ng Meralco ang residential electricity rate ay tataas ng 15-20 centavos kada kilowatt hour mula sa 13 pesos 0.3182 per kilowatt hour noong October tungo sa 13 pesos 0.4702 per kilowatt ngayong November. Ayon sa kumpanya, ang pagtaas ay sanhi ng pagsulong
sa transmission charge, taas ng 0.1468 centavos per kilowatt hour, at sa feed-in tariff allowance feed-all, dagdag na 0.0884 centavos per kilowatt hour na ipatutupad ng Energy Regulatory Commission o ERC. Bagaman bumaba naman ang generation charge ng 0.1008 centavos dahil sa mas mababang fuel cost sa wholesale electricity spot market rate. Hindi ito sapat para hingin ang buong balita ng pagtaas. Ang dagdag na singil ay kailangang mas maunawaan ng mamimili dahil para sa isang karaniwang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, ang dagdag ay umaabot humigit kumulang 30 pesos sa bill. Para sa audience ng Filipino diaspora, magandang banggitin ang pagtaas ng utility bill sa Pilipinas ay may epekto rin sa mga remittances at padalang pera sa pamilya. Mas mataas na gastusin sa bahay ay maaaring magpabagal sa ipon o padala ng kanilang mga mahal sa buhay sa abroad. Dagdag pa rito, nakaplanong mag-review ang Energy Regulatory Commission o ERC sa rules para pag-set ng retail power rates ay isinasagawa upang tugunan ang problema ng mga ineligible cost recovery. Expose ni Saldico, ibinulgar ang umano'y 169 billion budget insertion sa 2025 national budget. Isang malakas na dagundong sa politika at pampublikong pananalapi ang yumanig sa Pilipinas matapos ilabas ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang kaniyang controversial na expose kaugnay ng umano'y malawakang budget insertion na nagkakahalaga ng humigit kumulang 169 billion sa 2025 national budget sa bansa. Sa kanyang video statement, inihayag nito na ang umano'y utos para ipasok ang mga proyekto sa pambansang budget ay nagmula mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at ilang opisyal ng Malacanang. Ayon sa kanya, nangyari ang mga pagpasok ng proyekto sa panahon ng Bicameral Conference Committee deliberation noong 2024, kung saan isang brown leather bag umano ang naglalaman ng listahan ng mga proyektong kailangang isingit. Dagdag pa niya, personal pa raw siyang kinontak at kinumpirmahan ang utos sa opisina ng Presidential Legislative Liaison Office, partikular kay Undersecretary Adrian Bersamin. Binanggit rin ng dating kongresista na pinayuhan siyang huwag mo nang bumalik sa Pilipinas at manahimik habang patuloy na umiinit ang isyu sa Kongreso at sa publiko. Matapos ang pahayag ni Ko, agad namang naglabas ng reaksyon ang Malacanang kung saan tinawag na pure hearsay at pagsisinungaling para iligtas ang sarili ang mga akusasyon na nanawagan ang palasyo na dapat bumalik si Ko sa bansa at humarap sa investigasyon at posibleng pagsampa ng kaso. Samantala, ang mga senador at ilang kongresista ay nagpahayag ng pagkabahala at naghain ng panawagan para sa malalimang investigasyon. Ilan sa kanila ay nagsabing hindi dapat ipagwalang bahala ang bigat ng aligasyon dahil may implikasyon ito sa integridad ng pambansang budget, transparency sa paggastos at tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Sa ngayon, hinihintay pa ng publiko kung maglalabas ito ng aktwal na dokumento, listahan ng proyekto o iba pang ebidensyang magpapatibay sa kanyang pahayag. Kung mapapatunayan, tinatayang magiging ito ang pinakamalaking budget scandal na tatama sa administrasyon. Pangulong Marcos, Romualdez, ikinanta nito sa 100 bilyong insertion. Binasag ni dating Congressman Saldico ang katahimikang kaugnay sa kanyang nalalaman sa flood control scandal.
Sa kanyang video message, sinabi nito na ginamit lamang siya at ginagawang kasangkapan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at later Representative Martin Romualdez. Sinabi ni Ko na umalis siya ng bansa para magpa-medical check-up noong July at planong bumalik sa Pilipinas matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Marcos. Subalit tinawagan aniya siya ni Romualdez sa telepono at sinabing huwag nang bumalik ng Pilipinas. Sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Sabi ni Ko, sa pahayag ng dating kongresista na noong bicameral process noong 2024 ay sinabihan siya ni Budget Secretary Amena Pangandaman na nakita sila ni Marcos at pinag-uutos kay Ko na mag-insert ng 100 billion halaga ng proyekto. Ang kautusan ay bineripika aniya ni Ko kay Undersecretary Adrian Bersamin. At matapos nito ay tinawagan siya ni Romualdez at iniulat ang kautusan ni PBBM na mag-insert ng 100 billion projects. Sagot pa niya ni Romualdez, what the President wants, he gets. Saad pa ni Ko. Giit ni Ko, ngayon na hindi na siya mananahimik at ilalabas ang lahat ng ebidensya at mga pangalan sa umano'y pagpapatunay sa mga naging transaksyon. Samantala, walang probative value at kwento lang ang pahayag ni Ko sa inilabas niyang video kahapon ayon kay Senator Pampilo Lacson. Hinabon ni Lacson si Ko na pumunta sa Senado at panumpaan ang mga pahayag nito sa kanyang video upang magkaroon ng halaga ang kanyang mga sinabi. Nilinaw ni Lacson na hindi niya pinagtatanggol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kung totoo niya na magsisingit ng 100 billion ang Pangulo sa pambansang budget ay hindi niya ito kailangang gawin sa talakayan ng Bicameral Conference Committee kundi sa NEP o sa National Expenditure Program. Mahirap mag-speculate kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertion. Why would, I'm not defending the President, why would he insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Second, bakit niya pinito? Ani Lacson. Hinamon ng Malacanang si dating Congressman Saldico na umuwi ng bansa at ipanotaryo ang mga salaysay na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Presidential Communication Office o PCO Dave Gomez na lahat ang akusasyon ni Ko laban sa Pangulo ay pawang hearsay lamang. Giit ni Gomez, hindi dapat kalimutan na mismo si Pangulong Marcos ang siyang nagbunyag ng flood control anomalies at nagsagawa ng mga seryosong akbang para masiguro na mapanagot ang mga sangkot dito, ma-recover ang pera na ninakaw at maayos ang sistema para hindi na ito maulit. Ayon pa sa kalihim, dapat na bumalik dito sa Pilipinas si Saldico at lagdaan ang kanyang salaysay sa judicial authorities. Para naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagdadawit ni Ko kay Pangulong Marcos kahit walang ebidensya o katibayan ay para mailigtas lang ang kanyang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagpalitaw na siya ang biktima. Lahat ng sinabi ni Saldico ay pawang mga invento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pahayag pa ni Castro. Naniniwala naman si Castro na ang sinimulang investigasyon ni Marcos ay unti-unti na nagbubunga ng papalapit na sa katotohanan. Kaya pinipilit itong ilihis para makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Pangulong Marcos, imbestigahan din sa flood control ayon kay BP Sara. Dapat din umanong maimbestiga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maanomalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, maging ang Pangulo ay dapat ding saklawin ng investigasyon dahil ang pangunahing ebidensya
sa katiwalayan ay matatagpuan sa 2025 national budget. Sa panayam ng mga mamamahayag sa Vice Presidente noong magtungo siya sa Cebu upang bisitahin ang mga binahang komunidad doon, tinukoy pa ni Duterte ang pahayag ng Pangulo na hindi pa kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa case referrals ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Patutsada nito o baka lang hindi na naman niya binasa na sinabi niyang binasa yung budget ng 2025. Aniya pa, may mga discrepancies sa mga pagitan ng National Expenditure Program o NEP na isinumite ng ehekutibo at ang General Appropriations Act o GA na ipinasa ng Kongreso. Paliwanag ng Vice Presidente, ang mga naturang insertions ay nagpapakita ng impluensya mula sa pamunuan ng Kamara. Pagdaan sa House, lumobo yung pera. Siyempre, yung leader, yung speaker, giit pa niya. Matatanda si PBBM mismo ang nakutos na imbestigahan ang naturang anomalya matapos na matukoy na 20% ng flood control projects ng pamahalaan ay nai-award sa 15 contractors lamang. Gayunpaman, giit ng BP, dapat na rin isali ang Pangulo sa investigasyon dahil siya ang pumirma ng 2025 General Appropriations Act. Naniniwala rin siya na dapat ding masampahan ng kaso ang Pangulo at giit na dapat nang ikulong nito ang kanyang sarili dahil sa malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa bayan. Mga bagong pangalan, idinawit ni Bernardo sa flood control scam. Idinawit na rin ni dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo na sina Jinggoy Estrada, Senator Mark Villar at dating Senator Grace Poe na nakinabang umano sa mga proyektong hiniling nila sa DPWH. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Biyernes, direkta ring sinangkot ni Bernardo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating Undersecretary Cathy Cabral. Si Cabral aniya ang may total influence and authority sa paghahanda at pagsasapinal ng budget para sa infrastruktura. Siya mismo umano ang personal na nag-aatid ng pera kay Cabral. Sinabi rin ni Bernardo na isang dating staff ni Po noong senador pa ito na nagngangalang JY De La Rosa ang nagtanong sa kanya kung maaaring ma-accommodate sa DPWH SNEP si Po. Sinabi umano sa kanya ni Bonoan na mayroong 500 milyon halaga ng proyekto. Samantala si Senator Jinggoy Estrada ay nakakuha umano ng 500 milyong halaga ng proyekto noong 2023 na may 18% commitment fee. Nang sumunod na taon, umano ay humingi si Estrada ng 1 billion halaga ng proyekto kung saan nakakuha siya ng 25% commitment fee. Noong 2024, humingi umano si Revilla ng pondo para kay Bernardo para sa kanyang kampanya para sa muling pagtakbo bilang senador. Naganda umano si Bernardo ng lista ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 1.5 billion kung saan si Revilla ay makakakuha ng 25%. Dinugtungan din ni Bernardo ang kanyang mga naunang akusasyon laban kay DepEd Undersecretary Tribe Olaybar. Sa pagkakataong ito ay sinabing nakipagtransaksyon din sila para kay Education Secretary Sani Angara na noon ay Senate Chairman of Finance. Manggugulo sa INC rally, binabantayan ng mga otoridad at ng AFP. Nabahala ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa posibilidad na ma-infiltrate at guluhin ang rally ng Iglesia ni Cristo sa weekend. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., nakaabot na ang impormasyon sa AFP at Philippine National Police o PNP sa potential infiltrators na mananamantala sa rally. Nanawagan si Browner sa mga organizer na tiyakin
na hindi mahahaluan ng kanilang halay. May infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. Yung mga peace-loving na kababayan natin baka masaktan sa ganito. So we are asking the organizers to make sure na safe, peaceful ang kanilang mga rally. Pero nandiyan kami. We assure that we will be assisting them. Dagdag pa ni Browner, magsasagawa ang INC Rally for Transparency and a Better Democracy sa Rizal Park sa Manila sa November 16 hanggang 18. Magsasagawa rin ng rally ang United People's Initiative UPI sa EDSA People Power Monument sa Quezon City sa parehong petsa. Samantala, magsasagawa ang grupong The Fraternal Order of Eagles, thus Philippine Eagles Incorporated o TFOE thus P Incorporated, ng kanilang 45th National Assembly, 4th Regular Session and 43rd National Congress sa pamumuno ng kanilang National President na si Kuya NP Ronald de los Santos. Layo ng grupo na palakasin pa ang kanilang halay upang paigtingin pa ang pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga biktima ng kalamidad. Nananawagan din ang national leadership ng pagkakaisa at isantabi muna ang namanghidwan at mga hindi pagkakaunawaan at unahin ang kapakanan ng mga miyembro at ng mga kababayan na nangangailangan ng agarang tulong. Mga kababayan, ako po ay muling umaapila sa inyo ng panalangin at dasal para sa mga kababayan natin na biktima ng nagdaang mga kalamidad. At sana po, hilingin natin sa ating Panginoon Diyos na matigil na at huwag na pong madagdagan ang mga disaster at kalamidad na ating nararanasan. Tayo po ay taus-pusong manalangin na sana po protektahan ang ating bansa. At sana rin po matigil na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Nagiging kawawa na po ang ating mga kababayan at ang bansang Pilipinas. Yan po ay isamo natin na dalangin sa ating Panginoon Diyos na lumikha sa ating lahat. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at sa buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Trimedia News partner, FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!